nagpapasalamat po kami sa malwalhating araw na ito na nilalang ng iyong kabutihan, ng iyong masaganang biyaya upang maidaos ang kasalan ng iyong dalawang nilalang si CJ at si Jem together, Father God, with their precious, loving parents na sa kanila'y nagbibigay ng pagpapala sa araw na ito with all of their family members, their friends, special people in their hearts na nagpa-participate sa okasyong ito na yung itinakda. Kinikilala po namin, Panginoong Diyos, na tanging kayo lamang ang maaring magdulot ng himala ng kasal sapagkat kayo po ang author of life. At yamang kayong may akda ng buhay, karampatang igalang po kayo at kilanling sa iyo nang gagaling ang lahat ng biyaya na kailangan ng isang tao upang siya'y magtagumpay. Partikular sa pagharap sa panibagong estado sa buhay, ang buhay may asawa, higit na kailangan ang iyong basbas, ang iyong gabay, upang matiyak na ang dalawang nagpasyang humarap sa iyo sa dambana ng kasal before the living God and before the many witnesses upang itungang kanilang pasyang ito ay tunay na mapagpala. Kaya't dalangin po naming pakalinisin niyo po ang puso at isip ng bawat isa and all of the participants, friends, guests, witnessing today's wedding. Itulot niyo nga po ng aming mga buhay ay maging katanggap-tanggap sa iyong harapan. Takpan mo po ang lugar na ito ng banal na dugo ng aming Panginoong Yesus, and let your abiding presence be felt in our midst, because you promise that when 2 or 3 are gathering together in your name, you are in the midst of them. We give you respect, Lord, and we honor you. Hayaan nyo nga po ng kabuuan ng ceremony ng kasalang ito'y magdulot ng kagalakan sa iyong puso at pagpapala sa lahat ng mga nandito. Pinupuri ka po namin, dinadakila. Ito ang aming samod dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Lahat po sana ay magsabi ng Amen and Amen. Si Jem, Limuel, and then si Jay. Anyway, si Jemily naman ay Jem. I'm happy to know na ang couple na ito ay 3 years na ho pala silang magkakilala. Am I right? Based dun sa aming simple talk, as part of the standard operating procedure, so to speak, of the Jesus is Lord Church in the premarital counseling to assist the couple in the principles of God's Word, to somehow help ensure na yung kanilang gagawing pagsasama, pasya na magsama under the marriage covenant ay maging matibay, maging matatag, at wag silang masama sa statistics ng napakaraming nagsabihan ng I do, but for quite some time mukhang nakalimutan ang pangako sa isa't isa. Nung tanungin ko po sila, nung kausapin ng mga magulang, kasi napakahalagang hingin ang blessing ng mga magulang. Nagbibiro ako minsan pero birong totoo sa mga kasalan, while of course the center of attraction ay yung mga ikinakasal, ang mga bayani sa likuran ng mga ikinakasal ay walang iba kundi ang mga butihing magulang. So this early I would like to congratulate the parents, si Ginoong Conrado Miranda at ang kanyang may bahay, Ginang Marilyn Miranda, mga magulang ni Limuel, ng mga taga Bacolor ho pala, no ho. At pagkatapos sa mga magulang naman ni Jem, ay si Ginoong Marcelino at si Ginang Luz Kamitan, mga from JIL Italy pala. Yung ating JIL chapter na isa sa pinakamalaking international chapter ng Jesus Lord Church sa Italy. And I happen to know na talagang, kasi pagka magkakasal, tinitiyak ko na yung mga magpapakasal, talagang tsak sila sa kanilang pasya. At nadama ko naman na walang sisi kay Jem at walang pagsisisi
kay CJ. They've waited for this, nanalangin sila at nagplano sila, hindi biro-biro kasi mga pagpaplano sa kasalan, at tama lamang yon because it's a wonderful celebration of life. Isang estado sa buhay that commences, that is being commenced during wedding, yung marriage status in life. Kaya yung mga magulang, parents, family, friends, precious people, katulad ng mga ninong at ninang, nakita ko tuloy yung ating visionary leader ng Bacolor, si Mayor Henson. Talaga namang Hison. So talagang pinag-pray nitong mag-asawa, sino yung mga taong malapit sa kanila, iginagalang nila. So to our precious principal sponsors, na marahil ay galing pa sa iba't ibang lugar, malaking bagay ho sa mga ikinakasal ang inyong presensya. And to the rest of those who are here. Bago po tayo darako sa aktual na ceremony ng kasalang ito, ilang mga passages from scriptures ang gusto ko pong basahin, and then some important reminders sa mga ikinakasal, at gayon na rin bilang paggalang po sa Diyos na tunay na may akda ng buhay ng tao at siyang lumalang sa bawat tao. Of course, kabilang sila CJ and his precious wife na ngayon ay kanyang pinakakasalan, si Jem. Ang sabi po dito ng ilang mga passages of scriptures, Mark chapter 10, talatang 6 hanggang 9, and then I will also be reading Ephesians chapter 5, beginning verse 25. Saan ba galing yung kasalan? Yan ba'y uso-uso lang? Katulad ng sinasabi ng ibang sobrang moderno daw na ang kanilang kaisipan, hindi na raw uso ang kasal-kasal ngayon. Pagka kayo ay nagkagustuhan, magsama kayo ng maayos. Pag ayaw nyo na sa isa't isa, call it quits. Yung ganong klaseng mga kaisipan, hindi pa man nakatalaga na sa kabiguan. Because for all we know, ang kasal hindi po imbensyon ng tao. Ito po ay isang bagay na sagrado na itinalaga ng Diyos na buhay. Kaya dito po sa Mark chapter 10 it says, "Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for her, that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, that he might present her to himself a glorious church, not," this is in Ephesians, by the way, no? "That he might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. So husbands ought to love their own wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as the Lord does the church. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones." Verse 31, "For this reason a man shall leave his father and mother, and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let each one of you in particular so love his own wife as himself, and let the wife see that she respects her husband." Yan po ay pagbasa mula sa Ephesians chapter 5 verse 25 hanggang verse 33. Another passage is itong Mark chapter 10. So, two main passages ang binabasa ko po, no ho? The first one is from Ephesians 5, tagubilin ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Sa Mark chapter 10, mismong ang Panginoong Jesus naman ang nagsalita. Verse 6, "But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let not man separate." The context in Matthew chapter 10 is an issue raised by many people about divorce. Kasi natanong nila sa Panginoon, di ba, Panginoong Jesus,
During the time of our Lord Jesus Christ here on earth, sinabi ni Moses that a man can present a certificate of divorce at pwede niyang iwanan ang kanyang asawa. Ang sabing ganyan ng Lord Jesus Christ, sinabi lang yan ni Moses, ang sabi sa mga naunang talata, dahil sa katigasan ng inyong mga ulo. But from the beginning, then Jesus referred them back from the original purpose of marriage. Why in the first place God created a man and a woman? At silang dalawa ay pinagsama bilang mag-asawa sa isang garden na palagay ko ay kasing ganda nitong napiling place na ito nila CJ at Jem. Ang sabi ng Panginoon doon, nilalang silang isang lalaki at isang babae, at dahil dito, ang lalaki ay wawalay sa kanyang ama at ina at siya'y magiging isa sa kanyang asawa. Hindi naman niya abandon ang mga parents, but there will be a rearranging of priorities because families will be families forever. And then the two shall become one flesh. So then they are no longer two but one flesh. Sa harap ng Diyos, sobrang pinag-iisa sila ng Panginoon. Ang sabi, therefore what God has joined together, let not man separate. Napakarami ko na pong ikinasal. Various kinds of wedding, hotels, wedding sa garden. Yung iba ay simple, yung iba ay en grande. Pero lagi ko pong ine-emphasize while the preparation for wedding is really that important, mas mahalaga na maintindihan ng couple ang kanilang pinapasukan. Because the wedding ceremony plus the reception, kung ima-maximize mo lahat, mga 3 to 4 hours lang lahat-lahat yun. Merong pagsasama ng mag-asawa, hindi 3 to 4 hours lang yun. It will be a lifetime. Yung iba ay sobra ang naging paghanda, hindi naman masama, sa wedding, ang nakalimutang paghandaan ay yung aktual nilang pagsasama. Kaya pagkatapos na yung wedding, they're very good for about 2 months, for about 2 years, but sadly, yung iba hindi umaabot ng 5 years. And then they change partners. So what is wrong? At kapag sinuri po natin, minsan ang mga ikinakasal, kinukuhang ninong at ninang, presidente ng Pilipinas, senador, mga iginagalang na tao sa lipunan, at iyon ay isang malaking karangalan. Iginakasal sa mga engranding katedral, gumagastos limpak-limpak, milyon-milyong salapi. Pero mukhang hindi ang mga yon ang nagpatiyak sa tibay ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Ilang panahon lang ay naghiwalay. So what strengthens the relationship of the couple, which is in the first place the real reason why a man and a woman says, I do. I do. Kaya salamat sapagkat po ang banal na kasulatan ang siyang gabay po natin. Madalas kong sinasabi sa pagkakasal, napakapalad nung hanggang ngayon ay iginagalang ang Diyos na siyang may author ng marriage. Sapagkat dito maliwanag na maliwanag. Simula ng creation, nilalang sila ng Diyos isang lalaki at isang babae. Madaling salita, mahirap na pag-usapan mong matagumpay, masaya at pinagpalang pagsasama bilang mag-asawa na hindi mo isinasamang pinag-uusapan ng Diyos. Because marriage is not man's idea, it is God's idea. Ang may ideya ng kasal, ng pagsasama ng mag-asawa, hindi po tao kung hindi ang Diyos mismo. Another thing that we can see here is, ang nilalang ng Diyos isang lalaki at isang babae, at silang dalawa ay pinagsama. Hindi po sinabi sa Bible ng Diyos ay lumalang ng isang Adan at isang Esteban at silang dalawa ay pinagsama. Ngayon, kung ano-anong reinvention of the definition of marriage ang nangyayari. Kamakailan, nakakalungkot ang nangyari sa Estados Unidos na kung saan ay nilegalize na, puwersahan ng Supreme Court nila yung same-sex union. At ang nangyayari ay all kinds of perversion ang nangyayari. I think the first
country to legalize that ay sa Netherlands, sa aking pagkakaalam. Nakakalungkot, ito yung nangyayari sa ating kapanahunan, what God created intentionally na napakaganda, dahil pa sa pansariling nasa ng tao, masunod lang yung gusto kahit labag na sa kalooban ng Diyos. Ay pag ako'y nagkakasal, tinitiyak ko yung aking ikinakasal ay isang tunay na lalaki at isang tunay na babae, at alam ko namang hindi nyo pagdududahan si CJ at si Jem. Bakit? Because that is the principle of God. And then the two shall become one flesh. Now, I would like to emphasize, because of our modern time, I've been a pastor at nalulungkot ako kapag minsan may mabalita ka ang saya-sayang nagsimula. Umiiyak pa nung nagsasabihang mahal kita hanggang dulo ng ating buhay. Pagkatapos pagka they may be your friends, they may be your relatives, and then mabalitaan mo na lang what happened. Lumulutang tuloy ang kaisipan, ano ang nagpapatibay sa pagsasama ng mag-asawa? I would like to share from the biblical principles of God's eternal word, 3 locks for wedlock. 3 lock para maging matibay ang marriage. The first one is love. Madalas na sinasabi ang salitang ito, pero mistulang ngayon ay nahubaran na rin ng kahulugan. Nung tanungin ang isang young people, what is love? Ang sabi ng isang young people na nagbigay ng kanyang kahulugan sa love, you say, love is that kind of feeling that when you feel it, you know you've never felt it before. Napaka-nebulous, napakalabo. It's all feeling-based. And while there is the element of feelings in love, there is the element of emotion. Kapag ang pagkaunawa sa salitang pag-ibig ay naging feeling-based na lang, magiging delikado ang pagsasama ng mag-asawa. Sapagkat ang feelings and emotions fluctuates from time to time. It's not stable. May ngayon na mahal mo, maya inis na inis ka, banas na banas ka. So kung yung feelings lang ang gagawing batayan, kawawa naman ang pagsasama ng mag-asawa. Kaya kapag konting pagsubok, madalas yung iba'y nag-give up na sa kanilang pangako sa isa't isa. While there is the element also of the physical attraction, in love, physical attraction is not everything. Sa lahat ng mga matatagalang ikinasal, mas maintindihan po ninyo ang aking sinasabi. I am married myself. I've got 3 boys. I'm married to a wonderful wife. Yung mga ikinasal na ng mga 20 years ago o kaya ay 30 years ago, if you will be honest in your heart, your spouse is no longer as beautiful as she was 20 or 25 years ago. She's still beautiful to you, at least before your eyes, of course. But physically speaking, she is no longer as beautiful as she was 25 to 30 years ago. Sa asawang babae, kung kasal na po kayo ng 25 to 30 years, your husband may still be handsome to you, at least in your eyes, dapat. But he is no longer as handsome as he was the first time you got married. Kaya, while there is the element of physical attraction, alam nga naman papakasalan mo yung hindi ka na-attract physically. Pero kung yun lang ang batayan mo at wala nang iba, nakadestino na rin sa kabiguan ang ganong klaseng pagsasama, because time will come. Ngayon, ang ganda-ganda ni Jem, gwapo-gwapo ni CJ, parang sila Aldab. Okay? Pero time will come, pag tumatagal na ang buhay ng tao, tumatanda na siya, may transformation na nangyayari sa kanyang pangangatawan. Ang mga kababaihan, kahit na anong dieta minsan, talagang normal yun na nangyayari, hormonal thing, and various aspect, natural aging process. Ang sabi ng isang kaibigan kong pastor, maybe yung iba, nung pakasalan yung asawa, ang sabi niya, napabiro, Coca-Cola body, yung Coke na bote. Katagalan daw, parang Coke pa rin, kaso Coke in can na. Nawawala na yung love handles, yung hubog.
Kaya tuloy, yung ibang asawang lalaki, ang tingin sa asawa ay parang sasakyan na kapag lumang modelo na, gusto na nila ng new model. Kasi hindi na physically attractive ang kanyang asawa. Yung mga kalalakihan naman, kalaunan, hindi naman lahat, mas lumalapad yung hinihilamusan kaysa sa sinusuklayan. May mga physical transformation na nangyayari. Kaya kung ang pag-ibig ay ilalagay lamang at lilimitahan sa usaping damdamin at usaping physical na attraction, that kind of relationship that is purely based on feelings and physical attraction is bound to fail. Nakakalimutan ng iba na mayroon pang isang component na napakahalaga ang love, which is character-based. Sabi ng 1 Corinthians chapter 13, the biblical definition of love, love is patient and it's kind. Never jealous, not envious, not proud, not haughty, not selfish. It's not rude. Love does not demand its own way. It's not irritable. Love never fails. Love expects the best when your spouse is not at his or her best. That is where real love really shines. Kapag hindi na nasa best ang spouse mo, you will still be there for him. You will still be there for her. Ito ho ang nawawala ngayon sa napakaraming pumapasok sa relasyon. Kaya nag-experiment na lang sila. Wala na akong damdamin sa iyo, sa susunod na naman na magkakadamdamin. That is why the first lock in wedlock, love, napakahalaga. It binds the relationship together. In fact, ang nagiging bilin ko pag nagka-counseling ho ako sa mag-asawa, nakakalimutan ng iba na ang marriage is a continuing courtship. May mga asawang babae nagtatampo sa kanilang mister, ikaanya, nung nililigawan mo ako kung ano-ano ang pasalubong mo sa akin. Ngayon, kahit puto kutsinta, wala. Taken for granted na lang ang spouse. Hindi na sila nagdi-date. Laging busy na si lalaki, laging busy na si babae, and vice versa. Marriage, for it to thrive, yung elemento ng pag-ibig, pinatitibay po lagi yan. And the couple should keep on depositing at hindi yung masyadong marami ang withdrawal so that their emotional bank account is sobrang deficit, kaya tuloy yung iba naiisipan nilang wala na akong pagmamahal sa iyo. Salamat sa Diyos dahil ang pag-ibig ay hindi lang basta damdamin, ito ay isang pasya. Ito ay isang desisyon. It's a commitment. Kaya, that is the first L of the wedlock na napakahalaga upang maging matibay ang pagsasama ng isang lalaki at isang babae. The second L is loyalty. Ngayon, nagiging napakamumurahin na rin ang salitang ito, loyalty. Katapatan. Nag-abroad lamang yung asawa, nakalimutan ng siya'y may asawa. O kaya yung naiwang may bahay, nakalimutang nagpapatulo ng dugo ang kanyang asawa, nakalimutang nagsasakripisyo ang asawa, nagtataksil sa asawa. Nawawala ang virtue of loyalty. Nung nag-uusap kami nila CJ at saka nila Jem, na-share ko sa inyo, no? Why is it that merong iba, ang ganda naman, ang gwapo naman, sikat naman, mayaman naman. Ba't naghiwalay sila? Anong kulang? Kung mapapansin po natin, hindi naman kulang ng kagandahan, hindi kulang ng good looks, hindi kulang ng kayamanan, hindi kulang ng kasikatan. Anong kulang? Many people today embrace the so-called Hollywood values instead of embracing the biblical values. The Hollywood values is, mahal kita hanggang maganda ka. Mahal kita hanggang may pera ka. Mahal kita hanggang pakikinabangan kita. Kapag wala ka ng pera, hindi ka na maganda, goodbye na tayong dalawa. That is how carnal and how sad ang tingin ng maraming mga tao. No wonder why many marriages today are not thriving because there are many couples, they are embracing Hollywood values instead of embracing the biblical values. Ano ho yung mga biblical values? Una, fear of God. Banal na pagkatakot sa Diyos.
Dahil kapag nagsabihan ng mag-asawang ipinapangako kong mamahalin kita for richer or for poorer, for better or for worse, the couple are saying that not just as cutie-cutie display lip service, kundi ito po ay sinasabi sa harap ng Diyos at sinasaksihan ng mga tao. Madaling salita, it's binding before the Lord. And God will hold every one of them accountable for such vows that they have confessed before the Lord, before each other, and before the many witnesses. Nasabi ko po kanina, ako mismo ay may asawa na. And it's very important for the couples to really make an advanced decision. Upang na sa ganon, pagdating ng temptation na susubok sa tibay ng tatag ng kanilang pagsasama, they will stand strong. Many years ago, I've made a decision, I will not commit adultery. I will not be treacherous to my wife. Hindi ko maaatim na isang araw ay duru-duruin ako ng isa sa 3 kong anak at sasabihin nilang, Papa, naging magaling kayong pastor, pero niloko nyo si mama namin. Hindi ko yun matatanggap sa aking puso. Because that is the only legacy na pwede mong maiwanan sa iyong mga anak. Sa mga mata ng mga anak, ang mga magulang, daig pa nila yung mga Hollywood actors. Hanggang si mommy at si daddy ay in love, yung kanilang sense of security, buong-buo yun. Pero kapag ka si mommy at si daddy parang nagkakaroon na ng alitan o kaya sila ay maghihiwalay na, ang napakaunang naapektuhan, hindi lang yung mag-asawa kundi ang buong pamilya. Loyalty is a very cheap word today. Subalit ito po ay isang napakahalagang biblical value. That's why ang sabi dito, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ninuman. Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng pera. Huwag paghiwalayin ng mga kaibigan o kaaway man. Huwag paghiwalayin ng mga biyanan. Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ninuman. That is the sanctity of marriage. So that is the second L, which is loyalty. Kaya nag-i-erode na kasi yung mga ganitong values ngayon puro outward na lang, panlabas. At malaking factor dito yung impluensya ng media and many TV programs today made so many people to believe that sensuality is everything and relationships are disposable. Yan ang value system ng mundo ngayon na parang ang pinaka-the best dito ay ang sensualidad. At ang mga sagradong relasyon parang basahang-basta na lang itatapon. Kaya napakahalaga, lalo na kay CJ at saka kay Jem, to really be loyal to each other. Naalala ko po nung nag-celebrate po kaming mag-asawa about 4 years ago, simple wedding anniversary. Pareho kaming matipid mag-asawa. Buti na lang, I married somebody na hindi demanding. Hindi niya dinimano. Dapat hotel, 5-star hotel na anniversary natin. Dapat may masasarap akong chocolates, ganyan. Buti na lang hindi siya ganong demanding, but of course I do my part the best way I can. So ang celebration namin, kung pareho kaming matipid, choking lang, okay na kami. Basta importante, magkasama kami. And then we reminisced the goodness of the Lord. The Lord blessed us with 3 wonderful boys. Isa na lang yung kolehiyo ngayon. And how God is using us in the ministry beyond our expectation. Sino ba naman kami? Kami kinahabagan lang ng Diyos. What more can we ask? So we just thank the Lord and praise God. Nagtatawanan kami. And then when we came to some part that we got a little bit serious, ang sabi ko sa kanya, alam mo darling, sabi ko, whether we like it or not, one day, because if rapture will tarry, kung hindi pa agad darating ang Lord Jesus, we believe we will be raptured. But if Jesus will tarry, because we're Christians, that's the hope of the Christian faith, the blessed hope, the second coming of Jesus, where He will rapture the glorious church. If rapture will tarry, ang sabi ko, whether we like it or not, one of us will stand at the grave of the other one day. At gusto ko lang sabihin sa iyo, sabi ko, that when that time happens, and if it so happens na kung unang tawagin ng Panginoon, I want you to know na yung aking I do nung tayo ikasal, I want it to be
I did. I did. And that is the Christian testimony that we want to keep. Hindi yung kapag wala na yung esposo doon iyak ng iyak at doon gustong ipadama ang pagmamahal. Kapag ang paraan ng pag-iisip ng mag-asaway isinama ang ganitong kaisipan sa kanilang perspektibo, little things will no longer be blown out of proportion. Yung kulay ng kurtina hindi na karampatang pag-awayan. Ang importante, buhay pa ang iyong minamahal sa buhay. And so therefore, you'll not just give up on your relationship. The first L is love. The second L is loyalty. Kapag ka nawala ito, kahit na pagkaganda-ganda, pagkagwapo-gwapo, pagka-affluent ng mga ikinakasal, baliwala lahat yun. Masisira lang yung sagradong pagsasama nila if these first two are absent. The third is the most important. Third L in the wedlock, lacks for wedlock, the Lord Himself. Ang sabi ng Psalm 127 verse 1, unless the Lord build the house, they labor in vain that build it. Unless the Lord watches over the city, the watchman waketh but in vain. Maliban daw po ng Diyos ang magtatag ng isang tahanan, ang mga nagtatayo nun ay nagpapagal lamang. Unless the Lord, that is a very powerful reminder. Kahit na mag-abroad ang lalaki o babae, magsikap sila, kapag hindi nila pinahintulutang maitatag ang kanilang pamilya at pagsasama na ang ginagamit na panuntunan ay ang panuntunan ng Diyos at hindi nakasentro si Kristo sa kanilang pagsasama, that is a weak relationship. Anytime it can collapse given the right kind of temptation. Kaya the Lord Himself, doon po sa Hebrews chapter 13 verse 4, may tagubilin doon ang Panginoon. Ang sabi, marriage should be honored by all, and the marriage bed to be kept pure, for God will judge the adulterer and the sexually immoral. Yan po ay nasa banal na kasulatan. Kaya napakahalaga na iginagalang ang Panginoon sa pagsasama ng mag-asawa. Aywan ko kung nasabi ko rin yata, Jem and CJ, na ang goal ngayon ng mag-asawa is to live a Christ-centered life themselves. Christ-centered. Magandang tinuran ng isang lingkod ng Diyos na si Walter Trubich sa kanyang aklat, I Married You. Sa kanya nang galing ilustrasyon ng triangle. Ang kasal daw parang triangle, sa ituktok, apex ng triangle, yun ang lugar ng Diyos. Doon po sa base na isa, yun ang lugar ng husband. Doon sa isang base, yun ang lugar ng wife. Kapag yung husband nagsikap na mapalapit sa Diyos at yung wife nagsikap na mapalapit sa Diyos, mapapansin nila lalo rin silang nagkakalapit sa isa't isa. That is a powerful analogy of marriage. Bakit mayroong mga ikinasal nakatira sa loob ng bubong pero malayo ang kanilang loob sa isa't isa? Pag nangangailangan lang sila physically, doon sila intimate. Physically intimate, pero walang emotional intimacy at saka walang spiritual intimacy. Yung sinasabi po ng banal na kasulatan, the two shall become one flesh, that is not just about physical intimacy, that is also about you should know your spouse. You should be intimate with your spouse also emotionally. If you remember CJ and Jem, how can you know that a relationship is healthy? When you are able to discuss anything under the sun, walang lihiman. Pag nagsimula ng maglihiman ang mag-asawa, ay doon pumapasok ang hindi maganda because bad things grow in the dark. Hindi ako natatakot na praise God because of God's grace. Ganun na lang ang tiwala ng asawa ko sa akin. Ganun din ang tiwala ko sa kanya. Hindi naman yung lahat ng panahon magkasama kami. Awa ng Diyos, hindi ko naranasan sa kanya na laging kinakalkal yung aking cellphone. Baka iba na yung ka-textmate ko at meron pang muah. Hindi ko na-experience, nakalkalin niya yung aking pitaka, baka ibang picture na ang nakalagay. Hindi ko na-experience na inaamoy-amoy lagi ang baro ko, baka ibang pabango na ang aking ginagamit. Neither am I doing that to her.
establish ang aming tiwala sa isa't isa. Pag establisado ang mga prinsipyo ng Diyos sa mag-asawa, wala silang kaba kahit sila'y magkalayo sa isa't isa. And the more the husband becomes more and more like Christ, the husband, in this case, CJ, you will become more and more the man of the dreams of Jem. If the wife will strive to be more and more, to be Christ-like, the more, Jem, that you become the woman of the dreams of CJ. Napakadakila ng prinsipyo ng Panginoon. Kapag nagtuturo ko sa mga kabataan at young adult, ang ibinibilin ko sa kanila, alam nyo, let God write the love story of your life. Give the pen to God. Mas magaling sumulat ng love story ang Diyos. Magtatagumpay ang inyong relasyon kapag ka si Kristo ang nasa sentro ng relasyong yan. So that is very, very important in the life of the couple. Lest I be misquoted, salamat, because we are imperfect people. At times, may mga couple na nagkakalaps, nagkakaroon ng pagkakamali. It doesn't mean that that is the end of everything. Thankfully, at the center of Christianity is a God of mercy. Isang Diyos na mapagpatawad, isang Diyos ng habag na handang magbigay ng kapatawaran sa mga tunay na lumalapit sa Kanya at nagsasabing, God, I'm so sorry. We've ignored you in our lives. We've ignored you in our relationship. We want you in our lives. And God can give them a new start. I pray that today, sa kasalang ito nila Jem at ni CJ, sama-sama tayong manalangin ng kanilang relasyon na ay isa sa mga relasyong i-preserve ng Diyos. Ang sabi ko po sa kanila, ang ultimate goal ninyo, CJ, Jem, mag-glorify ninyo ang Diyos sa inyong mga buhay. At lagi ninyong ilalagay sa sentro ng buhay ninyo ang ating Panginoon. At kapag lagi natin binabantayan ang kahit tatlong ito, key truths in the Bible. Love, loyalty, the Lord Himself. Walang rason bakit hindi nyo ma-enjoy ang isang pinagpalang buhay may asawa. Kakantahin ninyo yung kinanta ni Sharon Cuneta ba yun? Kahit maputi na ang iyong buhok. Yung iba naman, kung may buhok ka pa. Mananatili ang pagmamahalan sa isa't isa. That is in essence the truth behind marriage. To honor God in your existence, thereby qualifying yourselves as couples to receive heavenly blessings from God. Kaya sa oras pong ito, bago tayo dumako sa ceremony ng kasalan, yumuko lang tayong lahat at pumikit. Purihin ang Panginoon. Ang sabi po ng banal na kasulatan, in Romans 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. Sa Romans 6:23, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Kaya ang susi upang ang tao po'y maranasan niya ang tunay na kagalakan, tagumpay sa buhay, ilapit niya ang buhay niya sa Panginoon. At kanyang anyayahan si Kristo sa kanyang puso, and from then on, the Lord will guide that person who made Jesus the Lord over his life. Marahil ay nababasa natin sa mga department stores, may mga expiration date ang mga produkto. Paglampas ng expiration date na yun, wala na, hindi mo na pwedeng kainin. Magandang paalala po yun na ang buhay natin sa mundong ito, meron ding expiration date. Hindi tayo mabubuhay ng hanggang-hangga. Isang araw, tayo pong lahat ay haharap sa ating dakilang manlilikha upang magbigay sulit sa kung papaano tayo nabuhay. Kaya't ito ang dahilan bakit ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo, upang nang sa ganon iligtas ang tao mula sa tiyak na kapahamakan. Subalit hindi po ito otomatiko. People need to recognize they need the Lord. It's not enough to have a religion. A person needs to have a biblical and personal relationship with God through our Lord Jesus Christ, who said, I am the only way, the truth, and the life. No man comes to the Father except by me. Napakaganda pong paalala ang isang phrase that would encourage us when we put Christ at the center.
things will begin to come together. But when we remove Christ from the center of our lives, things will begin to fall apart. Gusto ko pong sabihin, mga magulang, mga kapatid, all of us witnessing this wedding, gaano man sumambulat ang iyong buhay, sa sandaling ito ay ilagay mo sa kamay ng ating Panginoong Diyos, kaya itong buuin ng ating Panginoon. So would you today open your heart and invite Christ even before we proceed to the wedding ceremony. Habang tayo po'y nakayukot, nakapikit, nais kong anyayahan ng bawat isa na dumulog tayo sa Diyos na buhay na nagmahal sa atin ng gayon na lamang. Would you follow this simple prayer of committing your life to Christ? Sabihin po nating lahat, dakilang Diyos, maraming pong salamat. Narinig ko ang iyong mga salita. Kalooban niyong ako'y maligtas. Huwag mapahamak, lalo na sa katapusan ng aking buhay. Humihingi po ako ng tawad sa lahat kong sala. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo. Isulat mo po ang aking pangalan sa libro ng buhay. Pamula sa araw na ito, itulot mo, O Diyos, na ako'y iyong akayin ayon sa iyong salita at dahil sa iyong biyaya. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Let me just be the one to pray. Patuloy tayong imukot, pumikit. Panginoon, salamat po sa ilang mga sandali. Ibinalik mo sa aming focus ang iyong banal na layunin sa larangan ng pagsasama ng isang lalaki at babae sa matrimonya ng kasal. And that is to build a family, a household of faith that would honor you, Lord. That it's not just meant to satisfy some physiological needs, but to share the lives of each other under your marriage covenant blessings. Kaya patuloy niyo pong pagpalain ang nalalabing sandali ng ceremony na ito. Lahat ng mga sumunod sa simple prayer na yon, bless their lives. At sino mang may mga suliranin, mga hurts, mga pain, kayo po ang aming dakilang manggagamot. Hanggang hawak mong buhay namin, makaka-move forward kami. Kahit pagpalain niyo po ang bawat isa, matupad ang iyong pangakong silang nabibigat ang lubhay, lumapit sa iyo. Nangako po kayong bibigyan niyo sila ng kapahingahan. We love you and we praise you. To God be the glory. In Jesus' mighty name, this we pray. Lahat nawa ay magsabi po ng Amen and Amen. Pwede ba natin palakpakan ang Panginoon na siyang may akda ng kasalan ng tao? Alright. Sa ating pong kapulungan ay nais ko po sanang itanong sinong nagbigay ng kapahintulutan, meaning to say blessing, kay CJ at kay Jem na may kasal, because this is also not just a spiritual wedding, this is a combination of spiritual and legal wedding. So, tinutukoy ko po yung mga magulang, pakitas po ang inyong mga kamay, parents. Okay, thank you very much. Alright, so, sa pagkakataon pong ito ay nais kong anyayahan ang mga candle sponsors para po sindihan ang mga kandila dito sa gilid, minus the center candle. Okay. Bakit kasama po ang kandila sa kasalang Kristiyano? Napakagandang symbolism ho kasi ng candle. Ang sabi ng John chapter 8, Jesus said, I am the light of this world. If any man comes after me, he shall no longer walk in darkness. Hindi man alam lahat nila CJ at Jem ang susuungin nila sa buhay. They have nothing to fear if Jesus is the light of their lives. Gagabayan sila at liliwanagin ng Diyos ang kanilang daang lalakaran. Ang lalaki upang maging ulo ng tahanan na kanilang bubuin at ang babae or wife to be the support but they are equal before the sight of God with just different roles. Kaya una kong gustong tanungin si Limuel, Miranda, si CJ, Brother CJ, sa harap ng Diyos at ng mga saksing nandito, tinatanggap mo ba si Jemeline or Jem, Rose, Kamitan to be your legal wife? Do you promise before God, before her parents, before the people in this place, na yung mamahalin siya at magiging matapat ka sa kanya habang kayo ay nabubuhay? Yes, I do. Praise the Lord. Malakas yung yes, I do. At gayon din si Jemeline
or Jem, Rose, kamitan sa harap ng Diyos ng mga saksing nandito, tinatanggap mo ba si Limuel Miranda to be your legal husband, and do you promise to be faithful to him, to love him, to support him, hanggang kayo ay nabubuhay at hanggang kayo humarap sa Panginoon? Yes, I do. Ako, Jemeline Rose Kamitan, sa harap ng Diyos, ng mga saksing naririto, ay nagpapakasal sa iyo, Limuel Miranda, upang maging asawa ko, upang maging ulo ng ating magiging samahan. Bilang mag-asawa, ako ay nangangako, mamahalin kita, ako ay magpapasakop sa iyo, magiging matapat, sa gitna ng kalakasan, ng kalusugan, ng tagumpay, ng kasaganahan, at sa gitna ng anumang pagsubok na makakaharap natin sa buhay, mamahalin pa rin kita. Ito ang aking panalangin at pananampalataya at pangako sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako, si Limuel Miranda, sa harap ng Diyos, ng mga saksing nandito, ay nagpapakasal sa iyo, Jem, upang maging asawa ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Ako'y nangangako rin na mamahalin kita, magiging matapat sa iyo, bilang ulo ng tahanan na ito, at si Kristo bilang ating tagapanguna sa gitna ng kalusugan, kasaganaan, tagumpay, at sa gitna ng anumang pagsubok ng ating makakaharap. Mamahalin pa rin kita. Ito ang aking pananampalataya, panalangin, at pangako. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang singsing ay yari sa mataas na klase ng metal, palatandaan ng kadalisayan ng pagmamahalang nais ibahagi ng bawat isa na sa mga ikinakasal. Bilog, hindi mo alam sa nagsimula, sa nagwakas, palatandaan ng walang hanggang pagtatapat ng mga ikinakasal. Ipinapayong ang mga singsing ay laging suot bilang paalala ng kanilang ginawang pangako at sumpaan sa harap ng Diyos. Praise the Lord. First, I just want to thank God for this day, for giving me such a wonderful blessing in the form of you, Mahal. Mahal, after thousands of Viber messages and photos, hours and hours of Skype hours, 6 hours of time difference every day, here we are being blessed by God to have each other for a lifetime. Jem, with this ring, I give you my mind, my heart, and my soul. I promise from this day forward that I will take care and love you without any condition for the rest of our life. I love you, Mahal. Mahal, today, January 17, 2016, as I place this ring on your finger, I give you all that I am and ever hope to be. As it encircles your finger, may it remind you always that you are surrounded by my enduring love, to stay with you in happiness, in hardship, and in pain. I will celebrate your triumphs and love you more for your failures. In the past years, God never failed to bless us with memories that I will forever be reminded of. You are God's answer to all my questions, my heartaches, and my prayers. May this ring be a visible sign of my covenant to you and to God, to love you as my husband from this day onwards, to learn and grow with you, and to have faith in God and in our strength together. You are my person, my love, my life, today and always. I love you. Ang aras ay isa rin pong simbolo ng kasalang Kristiyano, mga pinagsamasamang mga coins. Palatandaan po ito ng
probisyon ng Diyos sa kanilang buhay. Ang pera ay napakadakilang alipin pero napakateribling maging Panginoon. Hindi ito dapat maging dahilan ng pag-aaway ng mag-asawa, but that they will believe God together for His provision sa kanilang pagsasama. At the same time, ay gagamitin nila ang lahat ng ipagtitiwala ng Diyos sa kanilang pagsasama ng tama at ayon sa kalooban ng Diyos as good stewards of every resources that God will entrust to them as a couple. Tama ang sinabi ng isang lingkod ng Diyos, what you think you own is just actually on loan. Ano mang iniisip ng tao na pag-aari niya, actually pinahiram lahat ng Diyos. Time, talent, treasure, at ang mag-asawa minsan nagsisimulang hindi ganoon karami, sapat lang. Pero kapag sila'y naging matapat sa Diyos, the Lord will provide for all of their needs. Tanggapin ninyo ang aras na ito, CJ and JM, as a prophetic gesture that God will provide for all of your needs. Panginoon, habang tinatanggap po ni Jem at ni CJ ang aras na ito as their prophetic gesture that you will be their provider for all of their needs in this union, release your mighty provision to them. Bless the work of their hands. In Jesus' mighty name, amen and amen. Okay. like to thank God who brought us together and blessed us in so many ways. We would also want to thank each and every one of you, our friends, relatives, our ninongs and ninangs, for sharing your time with us on our special day. To my family, to my Kuya O for being such a supportive brother to me, to Ate Mervy, Ate Abby, Ate Ces, who flew away from Canada just to be with us today. To Nanay and Tatay, who raised me to be a good man, I think. for showing Jem the love that they showed me. To my brother-in-laws, Jake and Mark, for being the best brothers Jem could ever have. And especially to Mama and Papa for welcoming me to your family. And for raising Jem to be the girl of my dream. Thank you po. Unang-una po, magpapasalamat po ako sa lahat po ng naglaan ng oras po sa amin. Napakahalaga po na kayo po'y naririto ngayon na kahit po mainit,
Talaga pong naghintay po kayo po sa amin na magawa po namin itong napakaganda na wedding po para sa amin dalawa ni CJ. Gusto ko pong magpasalamat unang-una dito sa mga taga Pampanga po na talagang pumunta at naghanda po para sa wedding namin. Gusto ko rin pong pasalamatan lalong-lalo na rin po yung mga nanggaling pa po sa malayo, mga kamag-anak ko po, yung mga galing pa po sa abroad sa kamag-anak din po ni CJ, si Tita Marilyn ko po nagagaling din po sa abroad. Salamat po ng marami sa pag-attend. Alam ko pong hindi lamang po yung time yung pinapasalamatan ko, pati po yung pagmamahal na naririto po kayo para po sa amin dalawa ni CJ. Gusto ko rin pong magpasalamat sa family po ni CJ na hindi lamang po bukas kamay po, niyakap po nila ako ng buong buo. Alam ko po na sa mga kapatid po ni CJ, kina Ate Ses, kina Ate Abby, kina Kuya O, naramdaman ko po na talaga pong minahal po nila ako, kung gaya po nila rin minahal si CJ, na ganun din po ang aming mahal na nanay, si tatay, na walang tigil po kayong nagluluto po para sa amin. Napakasarap po ng luto ninyo, nanay at tatay, nakakatuwa po kayong kasama every time, na totoo pong napakasarap po ng feeling na tinanggap nyo po ako, at alam ko po na patuloy nyo rin po kaming tatanggaping dalawa ni CJ. Salamat po kay Ate Ses na nanggaling po sa malayo, kay Kukay, at lalo na rin po kay Kuya O na siyang tumulong po sa amin sa lahat po ng aming preparations, paghahanap ng supplier, si Ate Mervy, sina Kuya Rob, si Kia na gumawa po ng gown ko. Salamat po ng marami. At ngayon po gusto ko rin pong pasalamatan din ang aking family. Kami po nanggaling pa po sa malayo, sa Milan, at napakaikli lamang po ng preparations po namin para sa kasal na ito, kasi po may mga dumating po sa buhay namin ni CJ na hindi po namin ine-expect offer po ng trabaho. Ngayon gusto po namin po na kami po ay magsama at kami po ay binigyan ng blessing ng aming mga magulang. Sa mga kapatid ko po, si Mark at si Jake, salamat, napakalaki ng naitulong niyo po sa akin. Kahit na mga bata ko silang kapatid, talagang nagbigay sila ng support, prayers, sa financial, talagang nag-provide sila para sa akin kasi mahal nila ako. At gusto ko ring pasalamatan yung mga tito ko na nasa malayo, galing pa ng Lucena. Salamat po ng marami sa inyo. At huling-huli po ang aking mga magulang. Mama, Papa, dito na po kami. Alam ko po na mix po yung emotions ninyo. At alam ko rin po na sana sa mga pagkakataon na ito, ma-feel nyo po na kahit po kami may ikakasal, mahal na mahal ko po kayong dalawa. Mama, sorry po kung lagi ko po kayo na napapaiyak minsan. Naratulong po nun. Nahubog niyo po ako at marami po ako naalala sa lahat ng turo niyo. Ang paghahatid niyo po sa amin ng maagang magkakapatid, hindi ko po yun nakakalimutan. Hindi niyo po kami iniwan. Salamat po, Mama. Papa, ikaw naman po, salamat din po sa pagtatrabaho niyo. 15 years po sa Saudi. For 15 years po, hindi ko po naramdaman na malayo po kayo dahil sa mga sulat nyo, sa mga voice tapes po ninyo, sa mga birthday cards na nare-receive ko po nung bata pa po ako, hindi pa po uso yung cellphone. Hindi po kayo nagkulang. Maraming salamat, Papa, sa pagpapaaral sa akin, Mama. Ngayon po, masasabi ko na nagkaroon po ako ng naman na para po sa amin ni CJ na kung paano po kami magpalaki ng magiging anak po namin. Salamat po sa Diyos na pinagkaloob po kayong dalawa sa buhay ko. At gayon po, sa pagdating ng panahon in God's time na magiging lolo at lola po ng aming mga magiging anak. Maraming po salamat. At kami po ni nag-ready po kami ng simple po na gift po para sa inyo. At hindi po magiging posible ang gabi na ito kung hindi po ito kalooban ng Panginoon. Kaya salamat, Lord. Nagpapasalamat kami that
You're here in the midst of us. Alam ko po na naririto po siya and we felt it, di ba? Na-feel po namin yon. At salamat Lord dahil ginawa niyo po itong posible. Ginawa niyo po itong posible. Salamat po.